Breaking news, mga mag-aaral at mga magulang mula sa China nagsagawa ng marahas na kilos protesta sa isang lungsod sa hilagang kanlurang bahagi ng China matapos ang pagkamatay ng isang estudyante mula sa paaralan ng Puching sa China na iniulat ng BBC News na ibinatay sa mga beripikadong video. Kung saan sa mga video na kumakalat sa social media ay makikita ang mga nagpoprotesta na naghahagis ng mga bagay sa mga pulis habang may mga pulis na nananakit ng ilan sa mga nagpoprotesta. Nangyari ito sa lungsod ng Fucheng sa probinsya ng Shanxi kung saan ayon sa mga otoridad ay namatay ang nasabing estudyante noong Enero 2 matapos umanong mahulog sa dormitoryo ng kanyang paaralan. Subalit mabilis na kumalat sa social media ang mga aligasyon na may pagtatakip na nangyari kaugnay sa insidenteng ito kaya't nagalit ang mga tao at nagprotesta ang mga ito. Sinabi rin sa ulat na ang state media mula sa China ay itinatago ang mga naganap na protesta sa Puching kung saan ang anumang mga clip o pagbabanggit na mga demonstrasyon ay higit na nasensor mula sa Chinese social media gaya ng karaniwang kaso para sa mga insidente na itinuturing na sensitibo ng mga otoridad. Ngunit maraming video ang nalik sa labas ng China at naipost sa X. Kaya naman bagamat pinagtatakpan ito ng state media mula sa China ay lumalabas pa rin ang mga balitang ito sa pamamagitan ng paggamit ng ilang netizens ng VPN mula sa China. Kaya't kahit pa mga leak videos lamang ito ay naibeberipika pa rin ito ng mga kilalang mainstream media gaya ng BBC News na kinumpirmang ang mga video na ito ay kinunan nga mismo sa Puching Vocational Educational Center sa probinsya ng Shanxi at walang nakitang mga naunang version online bago ang naiulat na pagsiklab ng mga protesta sa nakalipas na ilang araw at nang subukan umanong kontakin ng BBC ang kinatawan mula sa Publicity Department ng gobyerno ng Pucheng ay itinanggi umano nito na mayroong naganap na mga protesta habang wala naman din umanong sumasagot nang tumawag naman ang BBC sa opisyal na humahawak sa mga query sa media. Samantala, ayon naman sa pahayag ng mga lokal na otoridad mula sa China, ang binatilyo na may apelyidong Dang ay isang third-year student sa education center sa Pucheng kung saan noong gabi bago pa maganap ang kanyang kamatayan ay ginising pa umano ito ng iba pang mga mag-aaral at nakipag-usap sa kanyang dormitoryo na humantong sa pakikipagtalo at pakikipag-away sa isang kapwa estudyante. Nanalutas din umano kalaunan ng isang opisyal ng paaralan. Subalit nung kinagabihan ding iyon ay natagpuan ang kanyang bangkay ng isa pang estudyante sa paanan ng bloke ng dormitoryo. Inilarawan ito ng pahayag bilang isang aksidente kung saan nahulog ang isang estudyante mula sa taas ng paaralan at idinagdag na ang pulisya ay nagsagawa ng mga pagsisiyasat at isang autopsy kung kaya't hindi umano ito itinuturing bilang isang kasong kriminal. Subalit ang mga aligasyon ay mabilis na kumalat online sa loob ng maraming araw na nagsasabi na ang paaralan at ang mga otoridad ay nagtatago ng katotohanan kung saan ayon sa isang account ay wala umanong patunay na nagpakamatay si Dang matapos siyang mabuli ng batang nakaaway niya bago siya mamatay at may mga kumalat rin umano na mga pahayag mula sa pamilya ng biktima na sinasabing ang mga sugat sa katawan ni Dang ay hindi naaayon sa bersyon ng mga pahayag ng mga otoridad at hindi umano sila pinapayagan ng otoridad na suriin ng matagal ang katawan ng biktima. Bukod pa rito ay mayroon ding mga video na naipost sa X noong Lunes ng January 6, 2025 na kinumpirma ng BBC na kinunan sa Puching Vocational Educational Center na nagpapakita ng mga taong nagdadalamhati sa pagkamatay ng binatilyo kung saan naglagay din sila ng mga bulaklak at mga alay sa entrada ng paaralan at nagsasagawa ng tradisyonal na ritual ng pagluluksa sa pamamagitan ng paghahagis ng mga piraso ng papel mula sa rooftop ng isang gusali ng paaralan, habang ang iba pang mga video na kumakalat online ay lumalabas na nagpapakita ng mga demonstrador kung saan ang karamihan sa kanila ay mga kabataan na nilulusob ang isang gusali at nakikipag-usap sa mga pulis habang sumisigaw ng mga salitang ibigay sa amin ng katotohanan.
Habang ang isa pang beripikadong video ay nagpapakita ng isang opisyal ng paaralan na kinukumpronta ng mga nagpoprotesta na kalaunan ay kumuyog sa kanya, habang ang iba pang video ay nagpapakita ng mga nawasak na opisina sa compound at mga nagpoprotesta na nagpapatumba ng mga barikada sa pasukan ng paaralan, habang ang ilan ay naghahagis naman ng mga bagay tulad ng mga traffic cone sa mga grupo ng mga umaatras na pulis at mga opisyal na humahawak at nagdidetene sa mga tao. At sa kabila nga ng mga kaguluhang ito ay nananatiling tahimik ang Chinese state media na sinasabing walang nagaganap na protesta sa bansa nila at pinapayuhan ng mga mamamayan nito na huwag umanong gumawa ng mga haka-haka, maniwala sa haka-haka at magpakalat ng mga haka-haka. Ganito katindi magsinungaling ang pamahalaan ng Komunistang Partido ng China na kahit kalat na ang mga naiberipikang mga video ay itinatanggi pa rin nila. Dahil ang nais ng kanilang pamahalaan ay puros magaganda lamang ang ibinabalita sa bansa nila at natatakot silang makakuha ng suporta ang mga mamamayan nila mula sa ibang mga bansa laban sa mismong gobyerno nila. Gayunpaman ang mga kaganapang ito ay isang indikasyon lamang na mas dumarami na ang mga mamamayan ng China na naninindigan para sa karapatan nila. Kaya't kung magpapatuloy ang mga protestang ito at malalaman ng buong mundo, ay maaari pa silang makakuha ng suporta sa mas maraming bansa sa mundo upang mas dumami pa ang bilang nila at mapunduhan ang mga pangangailangan nila upang patalsikin na sa pwesto ang mga garapal na partidong komunista ng mga Tsino. Dahil ang paglawak ng mga protesta sa China ay maaaring maging daan sa paglakas dito ng impluensya ng US laban sa pamahalaan nila at maaari ring tuluyan itong mapasok ng mga Uyghur fighters na nangakong pababagsakin ng China. Isama mo pa ang impluensya ng Dalai Lama mula sa India na nais palayain ng Tibet mula sa kontrol ng China. At bukod pa sa mga ito, ang pinakamalaking etnikong grupo sa China na mula sa etnikong grupo ng Han ay ang siya ring pinakamalaking etnikong grupo na naninirahan ngayon sa Taiwan, kung kaya't marami rin ang kamag-anak ng mga Taiwanese na naninirahan sa bansang ito na malamang sa malamang ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na magkaroon ng kaguluhan upang pabagsakin ang kanilang gobyerno. Sa kasalukuyan kasi ay may napakalakas pa ring kontrol ang pamahalaan ng China sa bansang ito na maaaring mabuwag lamang kung mayroong grupo na magagawang pag-alabi ng damdamin ng mas maraming Tsino laban sa paghihigpit ng kanilang gobyerno.